Ako ang may kasalanan kung bakit naghanap ng ibang babae ang asawa ko. Ako ang pabayang asawa at ako ang sumira sa pamilyang ito. Bumuka ang mga labi ko pero parang hindi sa akin galing ang mga salitang iyon. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi lang dahil sa basang-basa ako ng ulan mula sa pagtakbo ko papunta rito sa mansyon, kundi dahil sa matinding pandidiri sa sarili ko. Nakatingin ako sa isang pirasong papel na nakapatong sa ibabaw ng malamig at mamahaling mahogany table. Isa itong sworn statement. Isang kasulatan ng pag-amin. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakatayo ang biyenan kong si Doña Esperanza. Nakahalukip-kip siya. Suot ang kanyang paboritong perlas. At may nakapaskil na malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay parang sa ahas na nakorner ang kanyang biktima. "Pirmahan mo na yan, Winona." Utos niya. Ang boses ay kalmado ngunit may dalang banta na kayang pumatay ng kaluluwa. Isang pirma mo lang diyan at mananatiling malinis ang pangalan ng mga De La Cruz. Ang isang mabuting babae, marunong yumuko para makapag-angat ng mukha ang pamilya. Tumingin ako sa asawa kong si Rafael. Nakatayo siya sa likuran ng mama niya. Nakayuko. Hindi makatingin ng diretso sa akin. Amoy na amoy ko pa rin ang matapang na pabango ni Selena sa suot niyang polo. Ang babaeng kasama niya sa yate habang ang anak namin ay nag-aagaw buhay sa ospital kanina. Gustong sumigaw ng buong pagkatao ko. Gusto kong isumbat sa mukha nila na alam ko ang lahat. Alam kong 5 buwan na silang magkarelasyon ni Selena. Alam kong pera ng pamilya ang ginagamit niya pang check-in sa mga mamahaling hotel. Pero kinagat ko ang ibaba ng labi ko hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Wala akong karapatang magalit ngayon. Hindi ko pwedeng pairalin ang pride. Nasa intensive care unit ang 8 taong gulang kong si Isabela. Butas ang puso at tinatrangkaso. Bawat minutong lumilipas na wala akong dalang pera, pambayad sa ospital, ay unti-unting pumapatay sa nag-iisa kong anak. "Bakit ka natigilan?" Lumapit si Doña Esperanza. Narinig ko ang paglagitik ng kanyang takong sa marmol na sahig. "Wala tayong buong magdamag, Winona. Nakakahiya sa mga kamag-anak natin sa labas na naghihintay ng desisyon mo. Pipirma ka o hahayaan mong mamatay sa sakit ang anak mo dahil wala kang pambayad?" Napapikit ako. Ang sakit. Parang pinipiga ang puso ko sa loob ng dibdib ko. Ito ang realidad ko. Ito ang halaga ng pagiging isang hamak na asawa na walang sariling pera at kapangyarihan. Dahan-dahan kong inangat ang kanang kamay ko para kunin ang ballpen. Pero ang kaliwang kamay ko, nakabaon sa loob ng bulsa ng basa kong jacket. Nanginginig ang hinlalaki ko sa loob ng bulsa. Nakadiin yun sa screen ng luma kong cellphone. Pinipigilan ko ang paghinga ko. "Please, huwag mong mapansin. Please." Kanina pa nakarecord ang voice memo ng telepono ko. Bawat pambabastos, bawat banta ng biyenan ko, at bawat pag-amin ni Rafael sa kasalanan niya bago ako pinilit na akuin ito, ay tahimik na naitatala. Isang maling galaw ko lang. Isang tunog lang ng notification mula sa cellphone ko. At siguradong ipapabugbog ako ni Doña Esperanza sa mga security guard niya at itatapon sa kalsada. Dumagundong ang kulog sa labas. Kasabay ng paghampas ng ulan sa bintana, mabilis kong idiniin ang dulo ng ballpen sa papel. Winona Valderrama. Isinulat ko ang pangalan ko. Bawat letra ay parang pagukit ng kutsilyo sa sarili kong dangal. Ibinaon ko ang katotohanan. Niyakap ko ang kasinungalingan para mabuhay ang anak ko. Agad na hinablot ni Doña Esperanza ang papel mula sa lamesa bago pa man matuyo ang tinta. Tiningnan niya iyon at bahagyang tumawa. Isang tawa ng tagumpay. "Mabuti," sabi niya habang pinapagpag ang papel. "Ngayon, malinaw na sa buong angkan na ikaw ang nagkulang, kaya naghahanap ng kalinga sa iba ang anak ko. Ikaw ang pabaya. Ikaw ang walang kwentang asawa." Nilunok ko ang lahat ng luha ko. Tumingala ako sa kanya, pilit pinapatatag ang boses ko. "Napirmahan ko na, Ma. Yung perang pangako niyo para sa operasyon ni Isabela. Kailangan ko na ngayon. Naghihintay ang doktor." "Anong pera?" Huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Tinitigan ko ang biyenan ko. Ang ngiti sa labi niya
ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na ekspresyon. Ma, nag-usap tayo. Nanginginig ang boses ko. Tumingin ako kay Rafael. Raf, sabihin mo sa mama mo. Nangako kayo na kapag inako ko ang kasalanan mo, babayaran niyo ang bill sa ospital ni Isabela. Umiwas ng tingin si Rafael. Wala kaming ipinangakong ganoon, Winona. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng kumukulong tubig. Nanlaki ang mga mata ko. Tiningnan ko sila pareho. Pinaglaruan nila ako. Ginamit nila ang desperasyon ko, ang buhay ng anak ko, para lang makuha ang pirma ko sa papel na iyon, para maprotektahan ang politika at negosyo ng pamilya nila. Mga hayop kayo. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, sumugod ako kay Rafael. Hinawakan ko siya sa kwelyo ng mamahalin niyang damit. Anak mo ang nasa ospital, Rafael. Dugo at laman mo. Mamamatay siya kapag hindi natin dinala ang pera ngayon. Pitawan mo ang asawa ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Napabagsak ako sa sahig. Ang pamangkin ni Doña Esperanza na pumasok mula sa pinto ang sumampal sa akin. Tumayo sa harap ko ang biyenan ko. Tinitigan ako na parang isang basahan na puno ng burak. Umalis ka na sa pamamahay ko, Winona. At huwag na huwag mo nang dadalhin ang batang iyon dito. Hindi ako naniniwalang dugo ng mga De La Cruz ang nananalaytay sa kanya. Lalo na't ikaw mismo ang umamin na malandi kang asawa. Nakahiga ako sa malamig na marmol. Nararamdaman ko ang pag-agos ng dugo mula sa pumutok kong labi. Pero sa halip na umiyak, dahan-dahan kong kinapa ang bulsa ng jacket ko. Nakadiin pa rin ang daliri ko sa save button. Ligtas ang recording. Bumangon ako. Hindi ako humingi ng tawad. Hindi ako umiyak. Pinunasan ko ang dugo sa labi ko at tumalikod. Binuksan ko ang malaking pinto ng mansyon at sinalubong ang malakas na bagyo sa labas. Basang-basa na naman ako. Wala akong pera. Wala akong mauuwian. Pero sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Pinatay ng pamilyang ito ang kahinaan ko. Paglabas ko ng gate, biglang nag-vibrate ang cellphone sa kamay ko. Tiningnan ko ang screen. Caller. Dr. Mendez, City Hospital. Kinabahan ako. Pinindot ko ang answer button at itinapat sa tainga ko. Nanginginig. Hello, Doc. Nakahanap na po ako ng pera. Papunta na po ako dyan. Mrs. Valderrama. Putol ng doktor. Ang boses ay puno ng pagmamadali at tensyon sa background. Narinig ko ang mahabang, nakakabinging tunog ng makina mula sa kabilang linya. Beep. Kailangan niyo pong makarating dito ngayon din. Nag-cardiac arrest si Isabela. Ni-revive na po namin siya ng 3 beses. Bumagsak ang cellphone mula sa kamay ko. Nahulog sa maputik na kalsada. Amoy ihi. Amoy maasim na basahan. At amoy ng sarili kong pawis ang sumalubong sa akin pagpasok ko sa eskinita ng bago kong inuupahan. Isang maliit na kwarto sa gilid ng pantalan sa tondo. Gawa sa manipis na plywood at butas na yero. Buhay si Isabela. Nang gabing iyon sa ospital, milagrong nagising ang anak ko matapos ang ikatlong pag-revive ng mga doktor. Pero nakakabit na siya ngayon sa isang life support machine. Bawat araw na manatili siya sa loob ng ICU ay nagkakahalaga ng libu-libong piso. Perang wala ako dahil hinarang ni Rafael at Doña Esperanza ang lahat ng bank accounts ko. Para mabuhay, kinailangan kong maglinis ng mga kubeta sa isang murang motel sa umaga. Ako, na minsan ay naging top financial accountant ng isang malaking kumpanya, bago ako ikulong ni Rafael sa bahay, ay nagkukuskus ngayon ng dumi ng ibang tao. Ayan na pala ang pinalayas na senyora. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang matinis na boses na yun. Nakatayo sa labas ng sari-sari store si Aling Marites, ang pinakachismosa sa buong looban. Hawak niya ang kanyang cellphone, nakatutok sa akin, mukhang naka-Facebook live na naman. Sabi ko na sa inyo mga mari, hindi talaga marunong mag-alaga ng asawa yan, kaya pinalayas ng mga De La Cruz. Naghanap daw ng ibang lalaki. Naku, ang lalandi talaga ng mga nagmamalinis. Malakas na sabi ni Marites sa screen share niya. Sinadyang iparinig sa akin habang pinagtatawanan ako ng mga tambay. Nadiin ko ang mga kuko ko sa palad ko
hanggang sa maramdaman ko ang sakit na tila bumaon sa balat ko. Gusto kong kunin ang cellphone niya at ihampas sa pader. Gusto kong sumigaw na ang asawa ko ang nagtaksil, na biktima ako. Pero napalunok ako. Ibinaling ko ang tingin ko sa putikang semento at naglakad ng mabilis papasok sa kwarto ko. Huwag kang sasagot, Wynonna. Hindi sila ang kalaban mo. I-save mo ang lakas mo para sa tunay na giyera. Pagkasara ko ng pinto, napasandal ako rito at napapikit. Ang ingay sa labas, ang tawanan nila, ang tahol ng mga aso, ang ugong ng mga dumadaang truck ay nakakabingi. Pero wala itong panama sa bagyo sa loob ng utak ko. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, doon ako nagiging ibang tao. Habang tulog na ang buong eskinita at tanging patak ng ulan mula sa butas na yero ang naririnig, binuksan ko ang isang luma at segunda manong laptop na nabili ko mula sa isinangla kong kasal. Malamig ang pawis na tumutulo sa sentido ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype ng mga code sa itim na screen. Bago ako naging asawa ni Rafael, ako ang nag-setup ng security system para sa De La Cruz Foundation. At hindi nila alam na nag-iwan ako ng isang nakatagong backdoor access sa server nila. Kung matutukoy ng IT department nila ang IP address ko ngayon, siguradong ipapapatay ako ni Doña Esperanza. Loading 75%, 85%. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bawat segundo ay parang isang taon ng paghihirap. Kinagat ko ang labi ko, pinipigilang umiyak sa kaba. Bilisan mo. Bilisan mo. Access granted. Nakahinga ako nang malalim nang bumukas ang mga confidential folders ng foundation. Pumasok ako sa folder ng charity funds at sinimulang basahin ang mga bank statements mula pa noong nakaraang 5 taon. Doon ko nakita ang ebidensya, daan-daang milyong piso, ang lihim na inililipat mula sa pondo ng mga ampunan papunta sa mga offshore bank accounts na nakapangalan sa mga dummy corporations ni Doña Esperanza. Nilulustay nila ang pera habang nagkukunwaring mga bayani ng lipunan. Ito ang alas na gagamitin ko para i-blackmail sila at kunin ang pera para sa operasyon ng anak ko. Pero habang ini-scroll ko ang mga scanned documents, may isang pahina na pumigil sa paghinga ko, isang deed of transfer of shares. Inilipat ang malaking porsyento ng pondo sa isang account na hindi kilala. At sa ibaba ng dokumento, naroon ang isang pirma bilang authorized approver. Nanlaki ang mga mata ko. Kinilabutan ako mula ulo hanggang paa. Umatras ako mula sa laptop na tila nakakita ako ng multo. Nakapirma roon ang pangalang Arturo Valderrama, ang sarili kong ama. Nanginginig kong inilapit ang mukha ko sa screen para basahin ang petsa sa tabi ng pirma niya. Oktubre 14, 2018. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang paghikbi. Imposible. Isang malaking imposibilidad. Nakapirma ang papa ko sa dokumentong ito noong 2018. Pero ang totoo, nagpakamatay ang papa ko at inilibing noong 2015. Buhay ba ang ama ko at kasabwat ng mga De La Cruz? O may gumamit sa pangalan niya para itago ang pinakamalaking pagnanakaw ng pamilyang sumira sa buhay ko? Bago pa man maproseso ng utak ko ang nadiskubre kong kahindik-hindik na sikreto, isang napakalakas na kalabog sa manipis kong pintuan ang nagpatalon sa akin sa gulat. May sumisira ng doorknob mula sa labas. At base sa bigat ng mga yabag na narinig ko sa pasilyo, hindi ito si Marites o ang sinumang kapitbahay. May nakatuklas kung nasaan ako. Wala akong ibang sandata, kundi ang isang kalawanging gunting na nakuha ko mula sa ilalim ng unan ko. Bumukas ng sapilitan ang pinto ng kwarto. Bumagsak ang sirang doorknob sa semento. 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket ang pumasok. Parehong may takip ang mukha. Hindi sila mga tambay. Mga profesional sila. At alam ko kung sino ang nagpadala sa kanila. Mabilis na hinablot ng isa ang laptop ko mula sa ibabaw ng kama. Huwag yan. Sigaw ko. Iyon ang tanging ebidensya ko laban sa mga De La Cruz. Iyon ang huling baraha ko para sa buhay ng anak ko. Sumugod ako.
at ibinaon ko ang gunting sa braso ng lalaki. Umungol siya sa sakit at malakas akong itinulak. Tumilapon ako sa sahig. Tumama ang balikat ko sa gilid ng lumang aparador. Nakita ko ang isa pang lalaki na bumunot ng patalim mula sa bewang niya. Humahakbang papalapit sa akin. Pumikit ako. Ito na ba ang katapusan ko? Pero bago pa man bumagsak sa akin ang patalim, isang malakas na kalabog ang umalingaunggaw. Pagdilat ko, nakahandusay na sa sahig ang lalaking may hawak ng kutsilyo. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa pintuan ko. Suot niya ay isang mamahaling dark trench coat na basang-basa ng ulan. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil sa dilim, pero ang tindig niya ay nag-uumapaw sa awtoridad. Bago pa man makaganti ang ikalawang lalaki, mabilis siyang sinuntok ng estranghero sa sikmura at pinalo ng isang metal na baton sa batok. Tumakbo palabas ang dalawang lalaki, iniwan ang laptop ko sa sahig. Hinihingal na lumapit sa akin ang lalaki. Itinaas niya ang dalawang kamay niya, senyales na wala siyang gagawing masama. "Winona, huminahon ka. Ligtas ka na," sabi niya. Ang boses niya ay malalim, mahinahon, pero may kakaibang pamilyaridad na nagpatayo ng balahibo ko. Itinutok ko sa kanya ang duguang gunting. Nanginginig ang buong katawan ko. "Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Bayaran ka rin ba ng biyenan ko?" Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang mga mata namin. Sa liwanag ng kidlat mula sa labas, nakita ko ang mukha niya. Maamo ang kanyang mga mata, malayo sa malulupit na tingin ng mga De La Cruz. "Ako si Will," malambot niyang sagot. "Wala akong kinalaman kay Doña Esperanza. Nandito ako dahil tumawag ang ospital. Nagkakaroon ng komplikasyon ng anak mong si Isabela. Kung hindi natin siya ililipat sa isang pribadong pasilidad ngayong gabi, hindi siya abutin ng umaga." Parang pinukpok ng maso ang utak ko. Nabitawan ko ang gunting. Ang galit at takot na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng matinding gulat at desperasyon. Isang oras ang lumipas. Nasa loob na kami ng isang malinis at eksklusibong pribadong ambulansya. Nakatingin ako kay Isabela na natutulog habang nakakabit sa mga bagong makina. Sa kabilang upuan, tahimik na nakabantay si Will. Binayaran niya ng buo ang down payment sa bagong ospital nang walang kahit anong tanong o pag-aalinlangan. 1,000,000 piso, cash. Sino ang taong ito? Bakit niya tinutulungan ang isang estrangherang tulad ko? Pumasok ang malamig na hangin mula sa aircon ng ambulansya, kaya napayakap ako sa sarili ko. Nanginginig ako, hindi lang sa lamig, kundi sa pagod ng magkakasunod na araw ng pagdurusa. Naramdaman ko ang paggalaw ni Will. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong sa mga balikat ko ang makapal niyang jacket. May pamilyar na amoy ito, amoy ng kape, ng ulan, at ng isang lalaking hindi ginagamit ang pera para manliit ng tao. Nag-abot siya ng isang mainit na baso ng kape mula sa thermos niya. Nang kunin ko iyon, aksidenteng nagdikit ang aming mga daliri. Isang kuryente ang gumapang mula sa kamay ko patungo sa dibdib ko. Tumingala ako at nagtama ang mga paningin namin. May kung anong init sa mga mata niya na pilit bumabasag sa pader na itinayo ko. Ang tagal na simula nang may mag-alaga sa akin. Si Rafael, ang sarili kong asawa, ay laging malamig at naghahanap ng atensyon sa iba. Pero ang lalaking ito, na ilang oras ko palang kilala, ay tinitingnan ako na parang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Pero agad kong binawi ang kamay ko. Pakiramdam ko ay nakagawa ako ng isang malaking kasalanan. "Ano ba itong iniisip mo, Winona? Nasa bingit ng kamatayan ng anak mo. Asawa ka pa rin sa papel ng isang lalaking nanloko sa'yo. At nakukuha mong makaramdam ng ganito sa isang estranghero. Nakakadiri ka. Pasensya na." Umiwas ako ng tingin at mahigpit na hinawakan ng kape. "Bakit mo ginagawa ito, Will? Walang libre sa mundong ito. Anong kapalit?" Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting may halong lungkot. "Minsan, may mga taong kailangang iligtas dahil alam mo ang pakiramdam ng iniiwan mag-isa sa dilim. Huwag mo nang isipin ang bayad, Winona. Magpahinga ka na muna." Nang makarating kami sa VIP room ng bagong ospital,
Naging panatag ang lagay ni Isabela. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, nakahinga ako ng maluwag. Nagpaalam si Will na lalabas muna para kausapin ang head surgeon na kinuha niya. Inilapag niya ang jacket niya sa ibabaw ng sofa bago lumabas ng pinto. Habang nagpupunas ako ng mga luha ko sa tabi ng kama ng anak ko, biglang umilaw at nag-vibrate ang cellphone na naiwan sa loob ng bulsa ng jacket ni Will. Wala akong intensyong makialam, pero nang mapadaan ako to sa sofa para itapon ang baso ng kape, nahagip ng mga mata ko ang caller ID na nakapaskil sa umiilaw na screen. Tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang pangalan ng caller na nakarehistro sa telepono ng lalaking nagligtas sa amin, Rafael de la Cruz. Bakit tumatawag ang asawa kong nagtaksil sa akin sa lalaking nag-aangking estrangero siya? Kasalukuyang nag-aagaw buhay ang anak ko, pero ang buong atensyon ko ay nasa umiilaw na cellphone ng lalaking tinawag kong tagapagligtas. Kung saan nakapaskil ang pangalan ng asawa kong hayop, bakit nasa contacts ni Will si Rafael? Kasabwat ba siya ni Doña Esperanza? Isa ba siyang bayaran na ipinadala para siguraduhing mamamatay kami ni Isabela? Nanginginig ang kamay kong inabot ang cellphone niya. Gusto kong sagutin. Gusto kong marinig ang boses ni Rafael at isumpa siya hanggang sa mabulunan siya sa sarili niyang kasinungalingan. Pero bago pa man dumampi ang daliri ko sa screen, bumukas ang pinto ng VIP room. Mabilis kong binawi ang kamay ko at nagkunwaring nag-aayos ng kumot ni Isabela. Pumasok si Will. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay dumapo ang mga mata niya sa cellphone niyang umiilaw pa rin sa ibabaw ng sofa. Tahimik siyang lumapit at kinuha ito. Hindi niya sinagot ang tawag. Sa halip, pinindot niya ang reject at ibinulsa ang telepono na parang walang nangyari. May problema ba, Wynonna? Namumutla ka? Tanong niya. Ang boses niya ay kasing amo pa rin ng kanina, pero ngayon, bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang lason na nakakapasong pakinggan. Kinagat ko ang dila ko. Kailangan kong mag-isip ng mabilis. Binayaran niya ang ospital. Hawak niya ang buhay ng anak ko ngayon. Kung aawayin ko siya, baka palayasin kami at mamatay si Isabela. Wala. Pagsisinungaling ko, pilit pinapatatag ang mga tuhod kong parang matutunaw. Naisip ko lang kung saan ako kukuha ng ipambabayad sa'yo. Ngumiti siya at umiling. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo munang isipin yon. Aalis muna ako para kumuha ng ilang gamit ko. Babalik ako bago mag-umaga. Mag-ingat ka rito. Paglabas ni Will, halos mapaupo ako sa sahig. Mag-isa na lang ako. Wala akong pwedeng pagkatiwalaan. Buhay ng anak ko ang nakataya at kailangan ko nang ilabas ang huling baraha ko bago pa man ako tuluyang mapaligiran ng mga kaaway. Kinuha ko ang laptop ko na isinalba ni Will mula sa lumang kwarto ko. Gamit ang printer sa nurse's station na palihim kong pinakiusapan, na-iprint ko ang mga dokumentong nagpapatunay sa pagnanakaw ni Doña Esperanza sa pondo ng charity at ang pekeng pirma ng patay kong ama. Ito ang magiging tiket ko para makakuha ng pera. Iba-blackmail ko sila. 50 milyong piso kapalit ng pananahimik ko. 8:00 ng umaga. Hawak ang isang brown envelope na naglalaman ng mga kopya ng ebidensya. Lumabas ako ng kwarto para humanap ng payphone. Pero bago pa ako makarating sa elevator, hinarang ako ng isang pamilyar at nakakasulasok na amoy ng mamahaling pabango. Ang hirap mo namang hanapin, Wynonna. Napatigil ako. Nakatayo sa pasilyo ng ospital si Selena. Suot niya ay isang pulang designer dress na hapit sa katawan, naka-sunglasses kahit nasa loob ng gusali, at may hawak na isang itim na folder. Pumitik ang galit sa ugat ko. Ang babaeng sumira sa pamilya ko, nandito. Anong ginagawa mo rito? Malamig kong tanong. Palihim na itinatago sa likuran ko ang brown envelope. Pumunta ka ba rito para ipamukha sa akin na nanalo ka na? Sa'yo na si Rafael. Saksak mo sa baga mo. Tumawa si Selena. Isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Lumapit siya sa akin. Ang takong niya ay nagiiwan ng mayabang na tunog sa sahig. Hindi ako pumunta rito para makipag-agawan ng basura, Wynonna.
Sabay abot niya sa akin ng itim na folder. Ito ang final divorce papers. Nakapirma na si Rafael. Ikaw na lang ang kulang. Gusto na ni Rafael na magpakasal kami bago matapos ang buwan, kaya bilisan mo na ang pagpirma. Tiningnan ko ang papel. Gusto nilang mapabilis ang lahat para tuluyan na akong burahin sa buhay nila. Pero imbes na umiyak tulad ng inaasahan niya, tiningnan ko siya ng diretso sa mata at ngumiti ng mapakla. Mamamatay muna kayong lahat bago ko ibigay ang gusto nyo. Madiin kong sagot. Inilabas ko ang isang pahina mula sa brown envelope at itinapat sa mukha niya. Sabihin mo sa demonitang biyenan ko. May kopya ako ng offshore accounts ng De La Cruz Foundation. Alam ko ang pagnanakaw ninyo. 50 milyong piso para sa operasyon ng anak ko. O ipapadala ko ito sa media at sa NBIU. Tingnan natin kung makapagpakasal pa kayo ni Rafael kapag nasa loob na kayo ng selda. Nakita ko ang pagkaubos ng kulay sa mukha ni Selena. Nanginig ang labi niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata ng kabit ng asawa ko. Bago pa siya makasagot, tumalikod na ako at naglakad pabalik sa kwarto ni Isabela. Ang sarap sa pakiramdam. Pakiramdam ko ay nakahawak ako sa manibela ng sarili kong buhay. Hawak ko sila sa leeg. Ligtas na kami ng anak ko. Pagpasok ko sa ward, nakita ko ang head cardiologist na nag-aabang sa labas ng kwarto ni Isabela. May hawak siyang chart at nakangiti. Mrs. Valderrama, magandang balita. Bungad ng doktor. May nag-match na heart donor para sa anak niyo. Pwede na nating gawin ang transplant mamayang gabi. Parang nabunutan ng daan-daang tinik ang dibdib ko. Napaluha ako sa sobrang tuwa. Diyos ko, totoo po ba, Dok? Sige po, ihanda nyo na. Magbabayad ako kahit magkano. Hinawakan ko ang kamay ng doktor sa labis na pasasalamat. Pero biglang unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi niya. Tumingin siya sa chart, bumuntong hininga, at umiwas ng tingin sa akin. Mrs., gusto ko mang ituloy ang operasyon. Pero hindi na po pwede. Nangunot ang noo ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Sabi niyo may donor na. Opo, lumunok ang doktor. Bakas ang awa sa kanyang mukha. Pero kani-kanina lang po. May pumirma na ng official waiver of refusal mula sa pamilya niyo. Kinansela po ang pagtanggap ng organ. Ayon sa batas, dahil asawa niyo po ang legal na pinuno ng pamilya, ang cancellation ni Sir Rafael de la Cruz ang masusunod. Parang pinutol ang mga binti ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Unti-unting bumabagsak ang mundo ko. Kinansela ng sariling ama ang pag-asa ng anak niyang mabuhay para lang pilitin akong pumirma sa kanilang mga kondisyon. Hindi po pwede. Baka nagkakamali lang kayo, Dok. Nanginginig ang boses ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng mga kamay ko habang pilit kong kinukuha ang chart mula sa doktor. Buhay ng anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Wala siyang karapatang magkansela. Pasensya na po, Mrs. Valderrama. Mahigpit po ang protokol ng ospital. Kailangan niyo pong maayos ito sa asawa niyo bago natin maibigay ang puso sa ibang pasyente sa waiting list. Malungkot na sagot ng doktor bago siya naglakad palayo. Bumagsak ako sa sahig ng pasilyo. Ang mga tuhod ko, na buong tapang na tumayo laban kay Selena kanina, ngayon ay tuluyan ng bumigay. Pinatay ng sariling ama ang pag-asa ng anak namin. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses mula sa lalamunan ko. Ang hirap huminga. Pakiramdam ko ay dahan-dahang sinasakal si Isabela sa harap ko at wala akong magawa para iligtas siya. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko mula sa bulsa. Nanginginig ang mga daliri kong nag-dial sa numero ni Rafael. Sagutin mo. Hayop ka. Sagutin mo. Pagkatapos ng ikatlong ring, sumagot siya. Nakita mo na ba ang pinadala ko kay Selena Wainona? Kalmado at mayabang na bungad ni Rafael mula sa kabilang linya. Naririnig ko ang mahinang musika at pag-clink ng mga wine glass sa background. Nagpapakasarap siya habang naghihingalo ang anak ko. Rafael, nakikiusap ako sa'yo. Bumigay na ang boses ko. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko.
Humahagulhol ako sa harap ng pinto ng ICU. Bawiin mo ang pirma mo. Ibigay mo sa anak natin ang puso. Maawa ka naman. Laman at dugo mo si Isabela. Isang malamig na tawa ang narinig ko sa kabilang linya. At sino ang magbabayad ng milyon-milyong operasyon, Winona? Ako? Sa tingin mo ba ibibigay ko ang pera ng pamilya ko sa isang babaeng nagbabanta na ipapakulong kami? Natigilan ako. Ikinwento na pala agad ni Selena ang pag-blackmail ko. Pirmahan mo ang divorce papers, Winona. Madiin na utos ni Rafael. Pirmahan mo na wala kang kukunin ni isang sentimo mula sa mga ari-arian namin. Ibigay mo sa akin lahat ng kopya ng mga dokumentong nakuha mo tungkol sa foundation. Kapag ginawa mo yan, tatawagan ko agad ang ospital at ibabalik ko ang pangalan ni Isabela sa donor list. Nasa kamay mo ang buhay ng anak mo. Ginamit niya ang buhay ng anak ko para protektahan ang pera at kabit niya. Hayop ka, Rafael. Susunugin kayo sa impyerno ng buong pamilya mo. Sigaw ko. Ang boses ko ay basag at puno ng puot. Binaba niya ang telepono. Tuot, tuot, tuot. Napahagulgol ako ng malakas. Isubsob ang mukha ko sa mga tuhod ko. Wala na akong laban. Talo na ako. Kung ibibigay ko ang ebidensya, mabubuhay si Isabela. Pero patuloy na maghahasik ng lagim si Doña Esperanza. At hindi ko kailanman mabibigyan ng hustisya ang namatay kong ama. Kung ilalaban ko, mamamatay ang anak ko ngayon din. Sa kalagitnaan ng pag-iyak ko, naramdaman ko ang isang pares ng sapatos na huminto sa harap ko. Tumala ako at nakita ang isang lalaking nakasuit and tie. May bitbit na isang itim na briefcase. Hindi siya doktor. Hindi rin siya pulis. Mrs. Winona Valderrama, tanong ng lalaki. Ang tono niya ay formal at may matinding paggalang. Pinunasan ko ang mga luha ko at marahang tumango. Ako nga. Sino po kayo? Ako si Attorney Mendoza, ang Chief Legal Counsel ng Valderrama Global. Pakilala niya. At agad niyang iniabot sa akin ang isang selyadong envelope. Matagal na po namin kayong hinahanap. May kailangan po kayong makita. Kahit nanginginig pa rin ang mga kamay ko, binuksan ko ang envelope. Sa loob ay may isang formal na dokumento mula sa isang kilalang DNA testing center at isang sulat na may selyo ng gobyerno. Binasa ko ang unang linya, Declaration of Paternity and Absolute Heirship. Ano ito? Nalilito kong tanong habang patuloy sa pagbasa. Ang lalaking kinikilala ninyong ama, si Arturo Valderrama, ay hindi nagpakamatay noong 2015. Mrs. Winona, paliwanag ni Attorney Mendoza, ang boses niya ay nagtataglay ng bigat ng isang malaking sikreto. Siya ay pinaslang ng sindikatong pinamumunuan ng mga De La Cruz para nakawin ang pag-aari niyang shares sa kumpanya. Tumigil ang paghinga ko. Ang hinala ako mula sa mga ninakaw na dokumento. Totoo lahat, pero hindi roon nagtatapos ang katotohanan. Patuloy ng abogado. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng isang ironclad na last will and testament sa isang Swiss bank. At base sa DNA test na ginawa namin gamit ang medical records ninyo, ikaw ang kaisa-isang tagapagmana ng Valderrama Global, Mrs. Winona. Ang net worth po ninyo, simula sa sandaling ito, ay tinatayang nasa 28 bilyong dolyar. 28 bilyong dolyar. Tinitigan ko ang papel. Ang mga numerong nakasulat doon ay parang isang panaginip na kayang bumili hindi lang ng ospital na ito, kundi ng buong angkan ng De La Cruz ng paulit-ulit. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sahig. Ang pag-iyak ko ay unti-unting napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Hindi ko na kailangang magmakaawa kay Rafael. Hindi ko na kailangang tignan ang mayabang na ngiti ni Doña Esperanza. Hawak ko na ang mundong pinapangarap lang nilang angkinin. Attorney Mendoza, matigas kong sabi. Ang mga mata ko ay nagliliyab sa isang bagong tuklas na kapangyarihan. Gusto kong bilhin ang ospital na ito ngayon din. At gusto kong i-freeze lahat ng bank accounts na konektado sa De La Cruz Foundation bago sumikat ang araw. Ngumiti ang abogado at tumango. Masusunod po, madam.
Pero bago pa man ako makapag-utos ng iba pa, biglang tumunog ang fire alarm ng buong ospital. Wing! Wing! Kasabay ng nakakabinging alarm ay ang pagtakbo ng mga nurse palabas ng mga kwarto. Sumisigaw ng may sunog. Nilingon ko ang direksyon ng ICU kung saan naroon si Isabela. Makapal na itim na usok, ang mabilis na gumagapang mula sa dulo ng pasilyo. Sakop na ang pinto ng kwarto ng anak ko. Sinusunog nila ang anak ko. Wala na akong pakialam sa 28 bilyong dolyar o sa formal na abogadong nakatayo sa harap ko. Tinalikuran ko ang kapangyarihang inihain sa akin at buong lakas na tumakbo papasok sa makapal at itim na usok na mabilis lumalamon sa pasilyo. Mrs. Huwag po, delikado na. Sigaw ng isang lalaking nurse. Pilit akong hinahawakan sa braso para pigilan. Buong lakas ko siyang itinulak. Bitawan mo ako. Nasa loob ang anak ko. Nakakapasong init ang sumalubong sa balat ko. Bawat paglanghap ko ng hangin ay parang paglunok ng mga bubog sa lalamunan. Umubo ako ng umubo. Halos lumabas na ang mga baga ko. Pero hindi ako huminto sa pagtakbo. Nagkakagulo ang paligid. Naririnig ko ang pagbasag ng mga salamin at ang nakakabinging pag-alarma ng mga makina sa loob ng mga kwarto. Pagsipa ko sa pinto ng Via Kakalipi Ward 4, bumulaga sa akin ang naglalagablab na apoy. Nagsimula ang sunog mula sa bintana at mabilis na gumapang sa mga kurtina papunta sa higaan ni Isabela. Isabela! Sumigaw ako, pasag ang boses. Nakahiga pa rin ang anak ko. Walang malay at hirap na hirap huminga dahil sa nakakalasong usok. Dali-dali kong tinanggal ang mga tubong nakakabit sa katawan niya. Walang pag-iingat. Binuhat ko ang 8 taong gulang kong anak, yakap-yakap ng mahigpit sa dibdib ko. Pero bago ako makalabas, nahagip ng mga mata ko ang brown envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa mga De La Cruz. Pati na rin ang laptop ko na naiwan sa ibabaw ng sofa. Unti-unti na itong kinakain ng apoy. Iyon ang nag-iisang alas ko. Iyon ang katibayan na pinatay nila ang ama ko at ninakaw ang pera ng charity. Akmang ihahakbang ko ang paa ko para abutin ang envelope nang biglang bumagsak ang isang nagliliyab na bahagi ng kisame, eksakto sa ibabaw ng sofa. Sumabog ang screen ng laptop. Naging abo ang mga dokumento sa isang iglap. Napapikit ako ng mariin. Tumutulo ang luha dahil sa init at panlulumo. Nawala na ang nag-iisang sandata ko. Nawala na ang hustisya. Pero pagtingin ko sa namumutlang mukha ni Isabela, sa mga bisig ko, nalaman ko kung ano ang mas mahalaga. Masusunog na ang lahat, huwag lang ang anak ko. Sinalubong ko ang apoy palabas ng kwarto. Hinila ko ang makapal na trench coat na naiwan ni Will sa may pintuan at ibinalot iyon kay Isabela para hindi siya matalsikan ng mga nag-aapoy na debris. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa labas ng ospital. Ang alam ko lang, nang maramdaman ko ang malamig na patak ng ulan sa mukha ko, bumagsak na ang mga tuhod ko sa basang kalsada. Mabilis na lumapit ang mga paramedics at inilipat si Isabela sa isang nakaparadang ambulansya para bigyan ng oxygen. Nakaupo ako sa gilid ng bangketa, nanginginig, umiiyak, at balot ng itim na uling ang buong katawan. Ligtas ang anak ko. Ligtas siya habang nanginginig ang mga kamay ko. Hinawakan ko ang trench coat ni Will na naiwan sa kandungan ko. Ipapagpag ko sana ang mga abo mula rito nang may maramdaman akong matigas na bagay sa loob ng malalim nitong bulsa. Isang nakatuping papel. Kahit nanlalabo ang mga mata ko sa luha at usok, binuksan ko ito. Inilapit ko sa liwanag ng mga sirena ng bumbero para basahin. Isa itong nakaprint na kopya ng isang palitan ng email. Nanlamig ang buong pagkatao ko nang mabasa ko ang mga pangalan. Mula kay Will Alonzo, ipinadala kay Rafael de la Cruz. Binasa ko ang mensahe. Rafael, nasa VIP ward. 4 ng City Hospital ang asawa mo. Dala niya ang lahat ng ebidensya laban sa foundation. Ibinigay ko na sa inyo ang lokasyon niya. Gawin niyo na ang kailangan niyong gawin. Sunugin niyo ang mga dokumento kung kailangan. Pero tandaan mo ang kasunduan natin. Ibibigay mo sa akin ang 15%,
Shares ng De La Cruz Corporation. Bumilis ang pagtibok ng puso ko. Halos sumabog sa dibdib ko. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lalaking nagligtas sa amin sa tundo. Ang lalaking nagbayad ng ospital at nagpainit ng malamig kong kamay kanina. Siya ang nagbenta sa amin. Ginamit niya ang tiwala ko para makuha ang lokasyon namin. Para ipaalam sa mga De La Cruz kung nasaan ang ebidensya. Siya ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay ng buhay ang nag-iisa kong anak sa loob ng kwartong iyon. Winona, napaangat ang tingin ko. Mula sa umpukan ng mga nagpapanik na pasyente, nakita ko si Will na tumatakbo palapit sa akin. Basang-basa rin siya ng ulan. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha niya habang nakatingin sa umuusok na gusali. Diyos ko, Winona, ayos ka lang ba? Si Isabela? Lumuhod siya sa harap ko, akmang hahawakan ang mukha ko. Pero bago pa dumampi ang mga daliri niya sa balat ko, buong lakas ko siyang sinampal. Ang lutong ng sampal ko ay umaling-aungaw sa gitna ng ingay ng mga sirena ng ambulansya at bumbero. Napalingon si Will. Bakas ang matinding gulat sa mga mata niya. Namumula ang pisngi niya na pilit binabasa ng malamig na ulan. Winona, anong problema? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Sinusubukang hawakan ang braso ko, pero mabilis akong umatras. Parang nandidiri sa pagdampim ng balat niya sa akin. Itinaas ko ang nakatuping papel na nakuha ko mula sa bulsa ng trench coat niya at itinapat yun sa mukha niya. Ito ang problema, Will. O dapat ba kitang tawaging bayaran ng mga De La Cruz? Sigaw ko. Bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay parang itak na humihiwa sa sarili kong lalamunan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kopya ng email. Napalunok siya. Ang katahimikan niya ang nagkumpirma ng lahat ng hinala ko. Pipaano mo? Bakit, Will? Humagulgol ako, hindi na alintana ang mga taong nakatingin sa amin. Bakit mo ginawa to? Akala ko iba ka. Akala ko tinulungan mo kami dahil may awa ka. Pero ginamit mo lang pala kami. Ginamit mo ang sakit ng anak ko para makipag-deal kay Rafael. Dahil sa'yo, muntik nang masunog ng buhay si Isabela sa loob ng kwartong iyon. Tinakpan ko ang mukha ko. Ang sakit. Higit pa sa sakit ng pambababae ni Rafael. Dahil kay Rafael, inaasahan ko na ang panluloko. Pero kay Will, sa kanya, nagtiwala ako. Binigyan niya ako ng kaunting liwanag sa pinakamadilim na oras ko para lang palapatayin ng liwanag na yung gamit ang sarili niyang mga kamay. Winona, makinig ka muna please. Lumapit siya muli. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Oo, totoo yung email. Totoong kinuntak ko si Rafael. Pero hindi ko ginustong masunog ang ospital. Ang plano ko lang ay takutin sila gamit ang lokasyon nyo para ibigay nila ang shares sa akin. Pero ipinangako ko sa sarili ko na ilalayo kita bago pa sila dumating. Plano. Shares. Mapait akong tumawa. Tumutulo ang mga luha ko habang nakatingin sa lalaking itinuring kong anghel kanina. Anong pakialam mo sa shares ng mga De La Cruz? Sino ka ba talaga? Tumungo siya. Ang mga balikat niya ay bumagsak. Nang iangat niya ang tingin niya, nakita ko ang isang lihim na matagal na niyang itinatago. Ako ang anak sa labas ng yumaong Don De La Cruz. Ang tatay ni Rafael. Mahina niyang pag-amin, pero sapat para basagin ang huling natitirang piraso ng pagkatao ko. Kapatid ko sa labas ang asawa mo. Matagal nang ninakaw sa akin ni Doña Esperanza ang karapatan ko sa kumpanya. Nang malaman ko na hawak mo ang ebidensya laban sa kanila, nilapitan kita para gamitin yun at mabawi ang ninakaw sa akin. Natahimik ako. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Kapatid siya ng asawa ko. Galing siya sa iisang maruming dugo na sumira sa buhay ko. Kaya pala pamilyar ang amoy mo, ang tindig mo. Bulong ko, puno ng pandidiri. Kayong mga De La Cruz. Wala kayong ibang ginawa, kundi gamitin ang mga taong walang laban para sa sarili ninyong kasakiman. Pare-pareho kayong mga halimaw. Winona, nagbago ang lahat nang makilala kita. Sinubukan niyang hawakan ang mga kamay ko,
pero tinabig ko siya ng buong lakas. Nang makita ko kung gaano mo isinakripisyo ang lahat para sa anak mo, minahal ko ang tapang mo. Wala akong balak na saktan ka. Maniwala ka sa akin. Huwag mong dungisan ang salitang pagmamahal. Turo ko sa kanya. Ang mga mata ko ay nagliliyab sa galit. Kung totoo yan, hindi mo isusugal ang buhay ng anak ko. Dahil sa ambisyon mo, nawala ang nag-iisang ebidensya para maipagtanggol ko ang sarili ko at ang pinatay kong ama. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ito ang huling beses na iiyak ako para sa sino mang miyembro ng pamilyang ito. Tinalikuran ko siya. Hinarap ko ang abogadong si Attorney Mendoza na kanina patahimik na nagmamasid mula sa di kalayuan. Attorney Mendoza, tinawag ko siya. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Malamig na ito. Patay na. Sabi mo, may 28 bilyong dolyar akong pondo. Lumapit ang abogado, bahagyang yumuko. Opo, Madam Chairman, ihanda mo ang sasakyan. Ililipat natin ang anak ko sa pinakamahal at pinakasiguradong ospital sa bansa. Kumuha ka ng 50 armadong guwardiya para bantayan siya 24 oras. Masusunod po. Naglakad ako palayo, pero huminto ako ng isang hakbang. Nilingon ko si Will na nakaluhod pa rin sa basang kalsada, basag at puno ng pagsisisi. Ikinagagalak kitang makilala, Will Alonzo. Malamig kong sabi, ang mga mata ko ay walang kahit anong bakas ng emosyon. O dapat ba kitang tawaging Will de la Cruz? Mag-enjoy ka sa pagiging talunan mo. Dahil simula ngayon, hindi lang ang pera ni Rafael at ng biyenan ko ang kukunin ko. Kukunin ko ang buong mundo ninyo. Wala akong ititirang buhay sa inyo. Sumakay ako sa likod ng ambulansya kung nasaan ang anak ko. Pagsara ng pinto, naiwan si Will sa dilim. 1 oras ang lumipas. Sa loob ng pinaka-eksklusibong suite ng isang bagong ospital, nakaharap ako sa salamin ng banyo. Pinunasan ko ang mga itim na uling sa mukha ko. Tinanggal ko ang basang damit ko at isinuot ang isang malinis at puting blazer na inihanda ng mga tauhan ni Attorney Mendoza. Tinitigan ko ang sarili ko. Hindi na ako ang Waynona na umiyak sa harap ng biyenan niya. Hindi na ako ang Waynona na naglinis ng kubeta sa tondo. At hinding-hindi na ako ang Waynona na magpapaloko sa mga matatamis na salita ng isang lalaki. Kinuha ko ang isang mamahaling cellphone na ibinigay sa akin ng abogado. Nagdial ako ng isang numero. Hello? NBI Anti-Fraud Division? Kalmado kong bungad. Gusto kong mag-report ng isang kaso ng massive money laundering at murder. At may pondo akong 1 bilyong piso para siguraduhing makukulong ang buong pamilya de la Cruz bukas ng gabi. Inubos ng biyenan ko ang 2 milyong piso para sa grand chandelier ng ballroom na ito. Gamit ang perang ninakaw niya sa pondo ng mga batang ulila, yun ang tanging nasa isip ko. Habang nakatayo ako sa labas ng malalaki at mabibigat na pinto ng Manila Peninsula Grand Ballroom. Sa loob, naririnig ko ang masigabong palakpakan at ang tumutugtog na classical music. Ipinagdiriwang ng pamilya de la Cruz ang kanilang ika-50 anibersaryo sa negosyo at kawanggawa. Isang napakalaking kasinungalingan, kinapa ko ang malamig na diamanteng hikaw na suot ko. Nakabalot ang buong katawan ko sa isang mamahalin at malinis na puting pantsuit. Walang bakas ng uling, walang bakas ng putik mula sa tundo, at higit sa lahat, walang bakas ng luha. Tumango ako kay Attorney Mendoza na nakatayo sa tabi ko. Sa isang kumpas ng kamay niya, itinulak ng 4 na armadong gwardiya ang mabibigat na pinto ng ballroom. Tumigil ang musika, daan-daang mga matang kabilang sa pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa Pilipinas ang sabay-sabay na lumingon sa direksyon ko. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Esperanza. Hawak ang isang baso ng champagne. Sa tabi niya ay si Rafael, nakakapit sa baywang ni Selena na suot ang isang kumikinang na pulang gown. Ang mga nangiti sa labi nila ay mabilis na napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng matinding pandidiri. Ano ang kahulugan nito? Umaling-awngaw ang matinis na boses ni Doña Esperanza sa mikropono. Itinuro niya ako gamit ang nanginginig niyang daliri
Sino ang nagpapasok sa babaeng iyan dito? Security, kalad ka rin niyo palabas ang basurang iyan. Akmang lalapit ang mga gwardya ng hotel, pero agad silang hinarang ng sarili kong mga armadong tauhan. Walang nakalapit sa akin ni isa. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa gitna ng ballroom. Bawat hakbang ng takong ko sa marmol na sahig ay parang pagbilang ng mga natitirang segundo ng buhay nila. Narinig ko ang bulungan ng mga bisita. Hindi ba iyan yung asawang pinalayas dahil nangaliwa? Bakit ganyan ang suot niya? Saan siya kumuha ng pera? Nang makalapit ako sa paanan ng entablado, sinalubong ako ni Rafael. Namumula ang mukha niya sa galit at hiya. "Winona, nababaliw ka na ba?" Bulong niya ng madiin, pilit akong hinahawakan sa braso, pero agad ko itong tinabig ng pagkalakas-lakas. "Ano na naman bang drama ito? Pumunta ka ba rito para magmakaawa? Sabi ko sa'yo, kapag pinirmahan mo ang annulment, bibigyan ko ng donor si Isabela." "Wala ka ng anak, Rafael," pinutol ko ang sasabihin niya. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo na nagpatahimik sa buong bulwagan. At hindi ako nandito para magmakaawa. Nandito ako para maningil. Tumawa ng malakas si Selena. Lumapit siya sa gilid ng entablado, nakapamewang at may mapanuyang ngiti. "Maningil? Nang ano, Winona? Pamasahe mo pabalik sa squawking. Nakakaawa ka. Nasiraan ka na yata ng bait dahil sa kakahit-hit ng usok sa nasunog na ospital." Hindi ko pinansin ang tahol ng kabit. Itinaas ko ang paningin ko kay Doña Esperanza, na ngayon ay namumutla, pero pilit na pinapanatili ang kanyang nakataas na noo. "Doña Esperanza," nagsalita ako, sapat ang lakas para marinig ng lahat ng naroon kahit wala akong mikropono. "Sabi mo sa akin noon, ang isang mabuting babae, marunong yumuko para makapag-angat ng mukha ang pamilya. Tama ba?" "Oo. At hanggang nga ngayon, pinapatunayan mong wala kang kwentang babae dahil pilit mong ipinapahiya ang sarili mo." Sigaw ng biyenan ko. "Wala kang pera. Wala kang kapangyarihan. Isa ka lang hamak na." Ako si Winona Valderrama. Humakbang si Attorney Mendoza sa tabi ko at itinaas ang isang makapal na itim na folder. "Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat." Malakas at formal na anunsyo ng abogado. "Ang kaisa-isang tagapagmana ng Valderrama Global at ang bagong majority shareholder ng De La Cruz Corporation, Madam Winona Valderrama." Parang may sumabog na bomba sa loob ng ballroom. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Nag-flash ang mga kamera ng mga media na inanyayahan para sana i-cover ang anibersaryo. Bumagsak ang panga ni Rafael. "Iimposible, Valderrama Global. Sila ang nagpapautang sa buong kumpanya natin. Papaanong naging akin?" Ngumiti ako, pero hindi umabot sa mga mata ko ang saya. Dahil ang lalaking pinatay ninyo noong 2015 para nakawin ang pondo ng kumpanya, si Arturo Valderrama, ay ang sarili kong ama. Bumagsak ang baso ng champagne mula sa kamay ni Doña Esperanza. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng pagkabasag ng kanyang ilusyon ng kapangyarihan. "Sinungaling!" Sumigaw si Rafael, lumapit sa akin at dinuro ako sa mukha. "Isa itong malaking panluloko. Wala kang patunay. Wala kang..." "Attorney Mendoza, pakibasa ang unang kautusan ko bilang chairman." Utos ko nang hindi inaalis ang paningin sa asawa kong naghihingalo sa takot. Binuksan ng abogado ang folder. "Ayon sa kapangyarihang ipinagkaloob sa Valderrama Global bilang primary creditor, simula ngayong gabi, pina-freeze namin ang lahat ng bank accounts ng De La Cruz Corporation at ng foundation. Ang lahat ng assets, kasama ang mansyon, ang mga yate, at maging ang budget ng party na ito ay nasa ilalim na ng kontrol ni Madam Winona." Nakita ko kung paano nanginginig ang buong katawan ni Selena. Agad siyang umatras mula kay Rafael, parang nakahawak ng mainit na baga. "Rafael, totoo ba to?" Nanginginig ang boses ng kabit. Wala na kayong pera?" "Selena, maganda ang kwintas mo." Baling ko sa kanya.
Tinitigan ko ang kumikinang na brilyante sa liig niya. Binili ni Rafael yan gamit ang corporate credit card ng charity fund. Tama. Hubarin mo yan. Ngayon din, bago ko ipabunot ang mga ngipin mo at gawing pamalit diyan. Kahit alam kong hindi ko gagawin ang pananakit ng pisikal, sapat na ang lamig ng boses ko para mamatay sa takot si Selena. Nanginginig ang mga kamay niyang kinapa ang likod ng liig niya at tinanggal ang kwintas. Nahulog ito sa sahig. Huwag mong gawin ito sa amin, Wynonna. Biglang nag-iba ang tono ni Rafael. Mula sa pagiging mayabang, nakita ko ang pagtaas ng mga luha sa mga mata niya. Lumuhod siya sa harap ko. Pinilit na abutin ang kamay ko. Asawa mo pa rin ako. Pamilya tayo. Isipin mo si Isabela. Kailangan niya ng kumpletong pamilya. Nang marinig ko ang pangalan ng anak ko mula sa marumi niyang bibig, nag-init ang dugo ko. Sinampal ko siya. Hindi lang isang beses. 2 beses kaliwat kanan, buong lakas hanggang sa pumutok ang labi niya. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Nang gigigil kong sigaw, ramdam ko ang panginginig ng buong pangako sa galit. Kinansela mo ang operasyon niya. Hinayaan mong muntik na siyang mamatay sa sunog. Pamilya? Wala na akong pamilya simula nang papirmahin niyo ako ng papel sa gitna ng ulan na ako ang may kasalanan ng panluloko mo. Natahimik ang buong bulwagan. Tanging ang mga hikbi ni Rafael ang naririnig. Ang lalaking pinagsilbihan ko ng halos 1 dekada, ngayon ay mukhang basang sisiw sa paanan ko. Tumingin ako kay Doña Esperanza. Hindi siya makapagsalita. Nakahawak siya sa dibdib niya, tila kinakapos ng hininga. Ano, Doña Esperanza? Lumapit ako sa kanya. Hindi ba't marunong kang magpayuko ng tao? Bakit hindi ka lumuhod ngayon at magmakaawa na huwag kong itapon sa kalye ang pamilya mo? Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ng mapagmataas na matanda. Wynonna, maawa ka. Huwag mong bawiin ang pinaghirapan namin ng ilang taon. Pinaghirapan? O ninakaw? Mapait kong sagot. Bago pa man siya makasagot, biglang bumukas muli ang mabibigat na pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga naka-unipormeng ahente ng National Bureau of Investigation, NBI, ang mabilis na pumasok. Naglalakad ng mabilis papunta sa entablado. Hawak nila ang mga posas at mga dokumento. Ngumiti ako. Ito na ang pangalawang bahagi ng regalo ko. Doña Esperanza de la Cruz, Rafael de la Cruz. Malakas na pahayag ng lead agent nang makarating sila sa harap. Inaaresto namin kayo sa kasong grand estafa, money laundering, at arson. Kaugnay ng pagsunog sa City Hospital, nagsimulang magkagulo. Nagsisigawan ang mga bisita. Pilit na pumipiglas si Rafael habang pinoposas siya ng 2 ahente. Si Doña Esperanza ay tuluyan ng bumagsak sa sahig. Humahagulgol na parang bata habang inilalagay ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Nakatingin lang ako sa kanila. Wala akong naramdamang awa. Tanging kapayapaan ang bumalot sa dibdib ko. Ito ang tamang lugar para sa kanila. Sa putikan, kasama ng mga kriminal. Akmang tatalikod na ako para umalis kasama si Attorney Mendoza nang biglang magsalita ang lead agent. May isa pa pong arrest warrant, Madam Wynonna, sabi ng ahente. Nakatingin ng diretso sa akin. Kumunot ang noo ko. Para kanino? Nakuha niyo na ang mag-ina. Itinaas ng ahente ang isang papel at tumingin sa likuran ko. Para sa kaso ng premeditated murder ng amang si Arturo Valderrama noong 2015, inaaresto rin namin ang mastermind. Mula sa dilim ng pasilyo malapit sa kusina, 2 NBI agent ang naglalakad palabas. At sa pagitan nila, nakaposas at nakayuko, ay ang lalaking hindi ko inaasahang makita rito. Ang puso ko ay parang binuhusan ng nagyayalong tubig. Si Will. Inangat niya ang tingin niya sa akin. Puno ng pag-iyak at pagsisisi ang kanyang mga mata. At doon ko napagtanto ang huling piraso ng kahindik-hindik na katotohanan. Hindi lang sa ospital niya kami ibinenta. Ang mga kamay na nagbalot ng mainit na jacket sa panginginig ko. Ang syaring mga kamay na nagbaon ng punyal sa likod ng ama ko. Kusang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ko
habang nakatitig ako sa malamig na posas na nakakabit sa mga pulso ni Will. Natahimik ang buong ballroom. Tanging ang paghingal at pag-iyak ng pamilya De La Cruz ang naririnig. Lumapit ako kay Will. Bawat hakbang ko ay mabigat, parang may nakadagan na semento sa dibdib ko. Noong una kong nalaman na ibinenta niya ang lokasyon namin, akala ko iyon na ang pinakamasakit. Pero hindi pa pala. Pati ba naman ang papa ko, Will? Nanginginig ang boses ko, pero nanatiling tuyo ang mga mata ko. Wala na akong luhang ibibigay para sa kanya. Bakit? Paano mo nagawa iyon sa isang taong walang ginawang masama sa inyo? Bumagsak ang mga tuhod ni Will sa marmol na sahig. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Tumutulo ang mga luha niya. Humahalos sa pisngi niyang namumula pa rin mula sa sampal ko kanina. Wynonna, patawarin mo ako. Humagulgol siya. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. 25 taong gulang pa lang ako noon. Buhay pa ang papa. Gusto ko lang maramdaman niyang anak niya ako. Gusto kong mapansin niya ako. Kahit minsan lang. Inutusan niya akong pekein ang mga dokumento ng charity fund para manakaw nila ang pera ng ama mo. Ako, ang nagpatay ng mga security camera sa gusali noong gabing inihulog nila si Sir Arturo mula sa bubong. Napapikit ako ng mariin. Pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko. Ginamit niya ang talino niya para pagtakpan ang isang pagpatay. Lahat dahil lang sa uhaw niya. Sa pagmamahal ng isang pamilyang itinuturing siyang basura. Kaya pala alam mo kung nasaan ang mga files. Kaya pala alam mo ang pasikot-sikot ng foundation. Malamig kong sagot. Dinilat ko ang mga mata ko at tinitigan siya ng may matinding pandidiri. Nabubuhay ka sa anino ng pamilyang ito. Pare-pareho lang kayong mga mamamatay tao. Dalhin na ninyo siya. Tumalikod ako habang hinihila ng mga ahente ng NBI si Will patayo. Biglang may nagpumiglas sa gilid, si Selena. Nang makita niya na pinuposas na rin si Rafael at inilalabas na ang mga dokumento ng pag-aresto, bigla siyang tumakbo palayo, akmang tatakas palabas ng ballroom. Agad siyang naharang ng 2 gwardya ko. Bitawan niyo ako. Wala akong kinalaman dyan. Tili ni Selena. Nagpupumiglas hanggang sa masira ang strap ng mamahalin niyang damit. Hinarap niya ang mga pulis. Ang muka ay basang-basa ng pawis at luha. Burado na ang kanyang mayabang na makeup. Naging kabit lang ako ni Rafael. Wala akong alam sa pagnanakaw nila sa foundation. At lalong hindi ako kasali sa sunog. Si Rafael. Si Rafael ang nag-utos na sunugin ang ospital kanina. Narinig ko siya sa telepono. Ginawa niya iyon para patayin ang sarili niyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Parang pinutulan siya ng dila habang nakatitig sa babaeng pinagpalitan niya sa akin. Selena, anong ginagawa mo? Utal na tanong ni Rafael, puno ng panlulumo. Pamilya tayo, di ba? Sabi mo magpapakasal tayo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ko. Lumapit ako ng kaunti para makita ni Rafael ang ekspresyon ko. Ganyan ang mga ahas, Rafael. Mahina ngunit madiin kong sabi. Tutuklawin ka rin nila kapag sila na ang naiipit. Isinugal mo ang buhay ng asawa't anak mo para sa isang babaeng ilalaglag ka sa unang pagkakataon na makakita siya ng panganib. Ang galing mong pumili. Napasigaw si Rafael sa sobrang galit. Pilit siyang nanlaban sa mga ahente para sugurin si Selena pero mabilis siyang napabagsak sa sahig. Sa kabilang dulo, nakatayo pa rin si Doña Esperanza. Kahit nakaposas at magulo na ang buhok, pilit pa rin niyang itinaas ang kanyang baba. Tumingin siya sa mga kamera ng media na patuloy na kumukuha ng video. Huwag kayong maniwala sa babaeng iyan, sigaw ng matanda sa mga reporter. Isa siyang sinungaling. Pinalayas ko siya dahil malandi siya. May pinirmahan siyang sworn statement na umaamin sa pangangaliwa niya. Isang immoral na babae ang nagpapanggap na biktima ngayon. Nakagat ko ang labi ko. Nasunog ang cellphone ko sa ospital. Wala na akong kopya ng voice recording na nagpapatunay na pinilit niya akong pumirma. Kahit makulong sila, gagamitin ng matandang ito ang periodiko bukas para sirain ang pangalan ko at idamay ang anak ko. Ngunit bago pa man ako makasagot,
Isang matinis at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng mga media. Sinungaling ka, matandang hukluban, naghihiwalay ang mga tao. Mula sa hanay ng mga catering staff ng hotel, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng waitress. May hawak na isang tray ng mga baso at isang lumang smartphone. Nanlaki ang mga mata ko. Si Aling Marites, ang tsismosang kapitbahay ko sa Tondo na laging nagla-live sa Facebook para hiyain ako. Mabilis siyang naglakad papunta sa gitna. Tsismosa ako, oo. Aminado ako diyan. Pero hindi ako masamang tao para konsintihin ang demonyong tulad mo. Iniharap ni Marites ang screen ng cellphone niya sa mga kamera ng media at ikinabit ito sa isang portable Bluetooth speaker na dala ng mga ahente. Noong gabing pinalayas mo si Winona, nakatayo ako sa labas ng malaking bintana ng mansyon ninyo. Nakikisagap ako ng chismis para i-live sa Facebook ko at nakuha ko ang buong pag-uusap ninyo. Matapang na pahayag ni Marites. Pinindot niya ang play. Narinig ng buong ballroom ang boses ni Doña Esperanza. Malinaw na malinaw, kasabay ng tunog ng kulog at ulan. Pirmahan mo na. Yan, Winona. Isang pirma mo lang diyan at mananatiling malinis ang pangalan ng mga De La Cruz. Ang isang mabuting babae, marunong yumuko para makapag-angat ng mukha ang pamilya. Pipirma ka. O hahayaan mong mamatay sa sakit ang anak mo dahil wala kang pambayad. Napasapok sa sariling mukha si Rafael. Si Doña Esperanza ay literal na napanganga. Parang naubusan ng dugo sa buong katawan. Nabunyag sa publiko ang pinakamarumi nilang lihim. Hindi ako ang nangaliwa. Ginawa nila akong pain para takpan ng basurang ugali ng pamilya nila. Ngumiti ako at tumango kay Marites. Sa unang pagkakataon, ang pagiging tsismosa niya ang nagligtas sa dangal ko. Dalhin na ninyo sila. Utos ko sa NBOA. Ayoko nang makita ang mga pagmumukha nila. Habang kinakaladkad palabas si Doña Esperanza, nagwawala siya. Nang mapadaan siya kay Will na nakayuko habang hinihila ng ibang pulis, dinuraan niya ito. Kasalanan mo ito, hayop ka. Tili ng biyanan ko kay Will. Wala kang kwentang anak sa labas. Basura. Pareho kayo ng nanay mong pokpok. Hinding-hindi ka magiging isang tunay na De La Cruz. Tumigil si Will sa paglalakad. Iniangat niya ang mukha niya at tiningnan ang matandang babae na sumira sa buong buhay niya. May isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Tawagin mo akong anak sa labas, Doña Esperanza. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Will. Pero sa ating lahat dito, ako lang ang may tunay na dugong De La Cruz sa mga ugat ko. Kumunot ang noo ni Doña Esperanza. Anong pinagsasasabi mong siraulo ka? Ibinaling ni Will ang tingin niya kay Rafael na nakikinig sa kanila. Hindi mo ba sinabi kay Rafael ang totoo, ma'am? Mapanuksong tanong ni Will. Na si Rafael ay binili mo lang sa isang ospital sa Maynila, 30 taon na ang nakakalipas, para lang itago sa buong angkan at sa asawa mo ang katotohanang baog ka at hindi ka kayang magkaanak. Pambihirang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Kung kanina ay umaalingaw-ngaw ang mga boses ng pagtatalo at sigawan, ngayon maririnig mo kahit ang pagbagsak ng isang karayom. Tumingin ako kay Rafael. Parang hinihigop ang kaluluwa palabas ng katawan niya. Nakanganga siya, pabalik-balik ang tingin kay Will at kay Doña Esperanza, na ngayon ay namumutla at nanginginig ng malala. Anong sinabi mo? Utal ni Rafael, ang boses niya ay halos isang bulong. Humakbang siya palapit kay Doña Esperanza. Kinaladkad ang sariling mga paa na parang isang lasing. Ano yung sinasabi ng hayop na ito? Babaog ka? Ampun ako? Umiwas ng tingin si Doña Esperanza. Ang matapang niyang postura na laging handang manliit ng tao ay biglang gumuho. Huwag kang maniwala sa kanya, Rafael. Nanginginig ang boses ng matanda, ngunit hindi siya makatingin sa mata ng lalaking tinawag niyang anak. Sinisiraan lang tayo ng batang iyan para... May hawak akong kopya ng birth certificate mo, Rafael. Putol ni Will. Ang tono niya ay hindi nagagalit, kundi puno ng matinding awa.
na lalong nakakapang-insulto para sa pamilya. Ang tunay mong pangalan ay Juanito Macaraeg. Anak ka ng isang labanderang namatay sa panganganak. Binili ka ni Doña Esperanza ng 50,000 piso mula sa midwife dahil natatakot siyang hiwalayan siya ni Don Arturo kung malalaman nitong hindi siya makapagbigay ng tagapagmana. Isang nakakabinging hikbi ang kumawala kay Rafael. Napaluhod siya. Ang lalaking laging nagmamalaki sa kanyang Dugong de la Cruz. Ang lalaking nagtaksil sa akin dahil sa tingin niya ay mas mataas ang uri niya sa akin. Isa palang peke. Isang ilusyon na binili ng 50,000 piso. Hindi. Pailing-iling na bulong ni Rafael, sabay hawak sa kanyang buhok. Hindi totoo yan. Ako ang tagapagmana. Ako ang anak ng mga De La Cruz. Ginamit ka lang niya para mapanatili ang kapangyarihan niya sa pamilya. Rafael, malamig kong dagdag. Hinarap ko si Doña Esperanza, na ngayoy nakatingin sa sahig, umiiyak. Ang lahat ng dignidad ay naubos na. Ang galing ninyong magsalita tungkol sa dangal at pagpapahalaga sa pamilya. Ipinahiya niyo ako sa buong angkan ninyo dahil asawa lang ako. Pero ang totoo, kayong dalawa, ang mag-inang nagmamataas. Kayo ang walang tunay na karapatan sa pangalan ng pamilyang ito. Itinaas ko ang mukha ko. Tiningnan ko sila ng may buong pag-asa na wala ang galit sa puso ko. Wala na akong dahilan para magalit sa kanila dahil hindi sila sapat para sayangin ko pa ng emosyon. Sila na mismo ang sumira sa sarili nila. Ma! Sumigaw si Rafael, biglang tumayo at sinugod ang kanyang kinagis ng ina. Sabihin mo sa aking totoo yan. Sabihin mong sinungaling siya. Sa halip na yakapin siya, buong lakas na itinulak ni Doña Esperanza si Rafael. Puno ng puot ang mga mata ng matanda. Oo, totoo, tili ni Doña Esperanza. Ang boses niya ay basag na at baliw. Wala kang Dugong de la Cruz, pero kung hindi dahil sa akin, mamamatay ka sana sa gutom sa putikan kasama ng tunay mong ina. Pinakain kita, binihisan, ginawa kitang tao, kaya wala kang karapatang questionin ang ginawa ko. Nasindak ang lahat sa pag-amin na yun. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash. Kinukunan ang tuluyang pagguho ng isang pamilyang ginawang Diyos ang pera at pangalan. Biglang tumawa ng malakas si Selena. Baliw ang tawa niya habang nakatingin kay Rafael. Kaya pala ang yabang-yabang mo, Rafael. Sigaw ng kabit niya. Wala ka palang maipagmamalaki. Ampun ka lang pala. Isang peke. Sayang ang lahat ng ibinuhos kong oras sa pagpapakyut sa'yo. Wala ka nang pera. Wala ka pang pamilya. Mabulok ka sa kulungan. Sa sobrang galit ni Rafael sa ginawang pagkapahiya, lumapit siya at sinabunutan si Selena. Sumigaw ang mga tao. Nagsimulang magkagulo. Pilit silang pinaghiwalay ng mga pulis. Ang pamilyang De La Cruz ay tuluyan ng naging mga hayop na nagkakasakitan at nagbabatuhan ng putik sa harap ng publiko. Dalhin na sila. Tapos na ang palabas. Utos ko sa lead agent ng NBI. Isa-isa silang kinaladkad papalabas. Si Selena, patuloy na sumisigaw ng pagmumura. Si Rafael, tulala. Walang kibo, parang isang robot na nawala ng baterya. At si Doña Esperanza, na laging nakataas ang noo at puno ng alahas. Ngayon ay nakayuko. Ang mga luha ay sumisira sa kanyang pampaganda. Isinasakay sa likod ng isang madilim na van ng pulis. Hinarap ko si Will bago siya isakay sa kanyang sasakyan. Tumingin siya sa akin. Wala nang pagmamakaawa sa mga mata niya. Alam niyang ito ang kailangan niyang pagbayaran. Sana mapatawad mo rin ako balang araw, Waynona. Mahina niyang sabi. Tinitigan ko siya. Naglalaro ka lang ng apoy para makilala ka ng pamilyang ito. Pero sinunog mo, hindi lang ang buhay mo, kundi pati na ang kinabukasan ko sana kasama ang ama ko. Umatras ako at binigyan siya ng espasyo. Pagbayaran mo ang mga kasalanan mo, Will. Iyon lang ang tanging paraan para maging malaya ka. Pinanood ko silang umalis. Nawala ang ingay. Nawala ang musika. Nawala ang lahat ng sakit na kinimkim ko sa loob ng mahabang panahon.
Nakatayo ako sa gitna ng ballroom, pinalilibutan ng mga nagkalat na basag na salamin at sirang dekorasyon. Madam Winona, lumapit si Attorney Mendoza, may halong paggalang at paghanga sa kanyang boses. Tapos na po ang lahat. Ligtas na ang kumpanya at ang pondo para sa operasyon ng anak ninyo. Nailipat na. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay ngayon lang uli ako nakapasok ng hangin sa mga baga ko matapos ang napakatagal na pagpigil ng hininga. Gusto ko nang makita ang anak ko. Mahina ngunit masayang sabi ko. Ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi ang pagpapakulong sa kanila o ang pagmamana ng bilyon-bilyong dolyar. Ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang muling marinig ang malakas at pantay na tibok ng puso ng anak ko. Nakatayo ako sa labas ng salamin ng recovery room. 5 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa ballroom. 5 taon mula nang burahin ko ang pangalang De La Cruz sa buhay ko. Ngayon, pinagmamasdan ko ang 13 taong gulang na si Isabela. Nakangiti siya habang nakikipag-usap sa isang nurse. Puno ng buhay, kulay rosas ang mga pisngi. Wala na ang makinang nagdudugtong sa hininga niya. Ligtas siya. At iyon ang tanging yaman na walang katumbas na presyo. Matapos ang sunod-sunod na pag-aresto, nabulok sa kulungan ang mga taong sumira sa akin. Si Rafael ay nahatulang makulong dahil sa kasabwat sa pandarambong at panununoog. Si Doña Esperanza ay namatay sa atake sa puso sa loob ng selda. 3 taon na ang nakararaan. Nag-iisa, walang dumalaw, at walang naiwang pera para sa marangyang libing na lagi niyang pinapangarap. Binenta ko ang mansyon nila. Ibinenta ko ang mga yate at ang mga magagaraang kotse na naging simbolo ng kanilang kasinungalingan. Ang perang nakuha ko mula rito ay ginamit ko para magtayo ng isang bagong pasilidad, ang Arturo Valderrama Haven. Isang ospital at sanctuary para sa mga batang may malulubhang sakit na walang pambayad at para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon ng kanilang mga pamilya. Hindi ko hahayaang may ibang babae na makaranas ng ginawa sa akin ng mga De La Cruz. Iyon ang naging misyon ko. 5:00 ng hapon, naglalakad ako sa bywalk ng Manila Bay. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa mukha ko. Dala ang amoy ng dagat. Ang kalangitan ay pinipintahan ng kulay kahil at ginto ng lumulubog na araw. Kababa ko lang mula sa entablado matapos ang ribbon cutting ceremony ng 2 sangay ng Valderrama Haven. Inabot ko ang isang baso ng tubig mula sa isang staff at tahimik na pinanood ang paglubog ng araw. Payapa ang paligid. Sa hindi kalayuan, nahagip ng paningin ko ang isang lalaki. Nakatayo siya malapit sa railings ng bywalk, nakaharap sa dagat. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na polo at lumang maong na pantalon. Wala siyang dalang bodyguard. Wala siyang suot na mamahaling relos o sapatos na nagpapakita ng yaman. Pero kilala ko ang tindig niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nagtama ang mga paningin namin. Si Will, nakakalaya na siya. Inako niya ang lahat ng kasalanan sa kaso ng pagtamper sa mga ebidensya at pagbenta ng impormasyon, kaya mas maaga siyang nakalaya kumpara kina Rafael. May mga bagong linya sa mukha niya at ang mga mata niya ay nagpapakita ng lalim na dala ng mahabang panahon ng pagsisisi sa loob ng 4 na sulok ng selda. Ngunit sa kabila nito, nakita ko sa kanya ang isang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noong pinipilit niyang makilala bilang isang De La Cruz. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita, at hindi rin ako nag-isip na tumakbo palapit sa kanya. 5 taon ang lumipas, marami na ang nagbago. Ang babaeng nanginginig noon sa harap niya ay isa ng malakas na pinuno. Ang lalaking uhaw sa atensyon noon ay isa ng malayang tao na nagsisimulang muli. Mula sa kinatatayuan niya, tipid siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi humihingi ng anuman, kundi nagpapasalamat. Nagpapasalamat na pareho na kaming buhay at nakakawala mula sa mga multo ng nakaraan. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang ulo, bilang tanda ng paggalang at pamamaalam, bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo sa kabilang direksyon.
patungo sa paglubog ng araw. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa mawala siya sa karamihan. Hindi na kami magkikita pa at alam kong tama iyon. May mga taong dumarating sa buhay natin hindi para manatili, kundi para ituro sa atin ang pinakamasasakit at pinakamahalagang aral. Tinuruan niya akong maging mapanuri. Tinuruan niya akong hindi lahat ng nag-aalok ng kamay ay gustong tumulong. Ang iba ay gusto ka lang hilahin pababa. Pero sa huli, tinuruan din niya akong magpatawad. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Upang makalaya ako sa galit na matagal kong binitbit. Tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito mula sa bulsa. Mama, masiglang boses ni Isabela ang bumungad sa akin. Pupunta na po kami dyan ng nurse ko. Gusto ko pong kumain tayo sa labas mamaya. Napangiti ako ng malawak. Naramdaman ko ang pagtulo ng isang luha, pero hindi na luhang dulot ng sakit, kundi ng labis na kaligayahan. Sige, anak. Malambot kong sagot. Hihintayin kita. Kahit saan mo gusto, pupunta tayo. Inilagay ko ang cellphone pabalik sa bulsa ko at muling tumingin sa kalangitan. Hindi ko ginustong dumaan sa apoy. Hindi ko ginustong masaktan, ipahiya, at pagtaksilan ng mga taong itinuring kong pamilya. Ngunit kung hindi ko naranasang lumuhod at dumapa sa putik, hindi ko matututunan kung paano bumangon at tumayo sa sarili kong mga paa. Ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyido niya, sa kinang ng mga alahas niya, o sa kakayahan niyang yumuko para itago ang mga kasalanan ng iba. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan niyang harapin ang katotohanan, wasakin ang kasinungalingan, at buuin ang sarili mula sa mga basag na piraso nang hindi na muling umaasa sa awa ng iba. Huminga ako ng malalim, pinalaya ang huling hibla ng sakit, at naglakad ng taas noo sa lubong sa bagong simula.